Papunta nga pala kami sa asyenda namin. Nananaginip yata ako na may asyenda kami. Sampalin nyo nga ako para magising ako sa katotohanan. Agoy. Pupunta nga pala kami ng bundok. Matagal-tagal na kasi kami hindi nakakapunta ng bundok. Ngayon lang kasi kami sinipag umahon ng bundok. Bago nga kami makarating sa bundok, tatawid muna kami sa tulay na to. Inaasar-asar pa nga ako dito ng kapatid ko. Alam kasi nila matatakotin ako kapag tumatawid ako dito. Palibhasa kasi hindi sila takot dito sa tulay na to. Ako lang talaga yung matatakotin. Ayaw nga ako tigilan ng kapatid ko sa pang-aasar niya. Sabi ko nga sa kapatid ko, kung ayaw mong tumigil, itutulak kita dyan sa tulay. Natakot naman siya sa sinabi ko. Akala niya siguro itutulak ko talaga siya sa tulay. Ito nga pala ang mga kasama ko sa pag-ahon ng bundok. Kasama ko nga pala ang dalawa kong kapatid, si Maika at si Kulot. Syempre kasama ko din ang panganay kong anak. Buti na lang talaga nagpaiwan yung anak kong bunso. At kasama rin ang pamangkin namin. Tinatanong ko nga ang mga kasama ko dito kung hindi pa ba sila pagod. Ang sagot na nila, hindi pa daw sila napapagod. Ako lang pala ang napapagod dito. Hindi na nga ako sanay umahon ng bundok. Mabilis na kasi akong mapagod ngayon, hindi katulad dati na hindi ako mabilis mapagod. Dahil siguro sa katabaan ko kaya mabilis na akong mapagod ngayon. Kailangan ko na siguro magbawas ng timbang para hindi na ako mabilis mapagod. Iniwan na nga ako ng mga kasama ko kasi nga mabagal akong maglakad. Lagi nyo na lang ako iniiwan mag-isa. Hindi nyo na ba ako mahal? Nagdrama na naman ang inday nyo, pagod lang yan. Naabutan ko nga sila dito, nagpapahinga. Akala ko nga hindi sila makaramdam ng pagod. Magpapahinga muna kami kasi nga napagod talaga kami. Iinom nga muna ako ng tubig kasi nga uhaw na uhaw talaga ako. Konting tiis na lang, makakarating na kami sa bukid. Buti pa itong dalawa na to parang hindi napapagod. Ganto nga kakulit ang dalawang ito kapag nakaharap sa camera. Namin magpahinga, eto na naman kami, maglalakad na naman. Habang naglalakad nga ako, naalala ko itong lugar na to. Dami nga namin memories ng mga kapatid ko sa lugar na to. Dati kasi nakatira din kami sa bundok. Malapit lang din ang bahay namin dati sa lugar na to. Dati kasi may mga hayop kami inaalagaan dito. Tulad nga ng kalabaw, baboy, kambing, baka. Ang ayaw ko nga alagaan, kabayo. Alam nyo na baka masipa ako. Ang paborito nga namin dating inaalagaan, kalabaw talaga. Kasi nga nasasakyan namin. Dito nga kami madalas nagpapakain ng kalabaw. Habang nagpapakain na kami ng kalabaw, kami naman naglalaro dito sa kapatagan. Inaakit pa nga namin ang mga kaibigan namin para masaya maglaro. Ang nilalaro nga namin dito, habol-habulan, bahay-bahayan, Chinese garter, piko, high shift, loksong baka, chatong, tombang preso, text, lastiko. Naalala ko pa nga ang mga nilalaro namin dito sa lugar na to. Hindi pa kasi uso sa amin ang cellphone dati. Ang sarap nga maging bata kasi nga wala kang iisipin na problema. Back story naman tayo sa pag-ahon natin ng bundok. Medyo maputik nga ang daan ngayon kasi nga umulan nga kahapon. Buti na lang talaga hindi umulan ngayon. Malakas na ang hangin ngayon dito sa bundok. Malakas na ang tama ng kapatid ko na si Maika. Humahawak pa nga siya sa kahoy, baka daw madala siya ng hangin. Tinatawanan nga lang siya ng pamangkin namin sa pinagagawa niya. Sabi ko nga sa pamangkin namin, hayaan mo na yan si tita mo kasi hindi pa nakainom ng gamot yan. Sa wakas, nandito na nga kami sa bukid namin. Akala nga namin, maabutan namin ang kubo dito nakatayo. Hindi nga kinaya ng kubo ang bagyo. Matagal na kasi nakatayo itong kubo na to hanggang naging marupok na ang kahoy. Kaya nasira ito ng bagyo. Nagulat nga ako dito kasi nga marami ng tanim na saging at niyog. Last na punta ko kasi dito, konti lang yung mga tanim na niyog at saging. Napakasipag talaga ng tatay ko at ang kuya ko. Sila kasi ang nagtatanim dito. Kapag nagtanim ka, may aanihin ka. Hindi naman pwede ikaw nagpakahirap magtanim tapos
Tapos iba nga ani. Walang ganon. Sabi ko nga sa mga kapatid ko, baka meron tayong may uwi na saging na saba. Dalawang klase nga pala ang nakatanim na saging dito, tordan at saba. Wala nga kami may uwi na saging na saba kasi nga hindi pa daw pwedeng anihin kasi nga daw maliliit pa. Kakain nga muna kami kasi nga nagugutom na kami. Nagbaon nga kami ng kanin. Lechong baboy sana ang ulam namin ngayon. Kaya nga lang wala kaming mahuling baboy dito. Kaya ang bagsak namin ngayon sa dilata na lang. Dahil wala kaming dalang pinggan at kutsara. Dahon nga ng saging ang gagawin naming pinggan. Namiss ko nga kumain sa dahon ng saging. First time nga ng aking anak na kumain sa dahon ng saging. Buti na lang talaga hindi maarte itong aking anak. Nagkuha nga kami ng mangga sa kapitbahay para meron kaming panghimagas. Kain na tayo!